Magandang hapon po at magkakaroon po tayo ng exegetical devotion ng Luke 16 verse 19 to 31. At ang paksa natin is pag-uusapan natin na when, where, how, who, why ng pag-pray. Yan yung pinakamagandang example kung bakit kailangan natin na mag-aral ng who, why, when, mga ganon. So, ito po ang gagamit yung Bible. Kaya mo lang dito ito na. Okay. Sige. So, magandang tayo mag-umpisa at manalangin. Father God, in the mighty name of Jesus Christ, kausapin mo lahat ng mga nakikinig. Yes, Father God. Kung saan makaabot ang video na ito para sa iyong kalawalatian, Ama, in the mighty name of Jesus Christ. Hayaan mong gumalaw ang banal na espiritu ng malaya. Tupukin lahat ng espiritu ng rejection, unbelief, at Lord, i-bless mo ang lahat ng nakikisama sa aming pag-aaral. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin ngayon, yung tinatawag natin sa Luke 16, dun sa parable ni Jesus Christ, patungkol dun sa yung tinatawag na ito po ang ating lesson ngayon na I hope mag-bless kayo. Ikaw yung magbabasa ng Tagalog. Luke 16 lang. Ngayon, dito sa Luke 16, ang background ko ay tungkol kay Abraham, kay Lazaro, isang mahirap, at yung isang mayaman na kilala ni Lazaro, obviously. Pero ang issue po dito, hindi yung pagiging mayaman o yung pagiging mahirap. Kaya ho tayo nagsasabi ng background, kaya nga meron tayong tinatawag na exegetical devotion. Meron tayong expositional devotion. Unang-una, pansinin ho ninyo, yung sinabi ko nga, ang setting ng kwento ay magsisimula sa verse 19 hanggang 31. Luke 16 verse 19 to 31. Basahin natin ang verse 19 at hanggang verse 31. Babasahin ng asawa ko yung Tagalog. Ngayon tatanggalin ko na yung background kasi mas maingay pa kaysa sa amin. Para hindi ko kailangan lakasan yung boses ko. Amen ba yun? Amen. Sige, mami. Good afternoon sa lahat. Okay. Luke 16 verse 19. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. 20. At isang pulubi na ang pangalan Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. 21. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. 22. At nangyari na namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. 23. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. 24. At siya'y sumigaw at sinabi,
Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. 25. Datapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap na iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan at masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaalim niya rin at ikaw ay nasa kahirapan. 26. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. 27. At sinabi niya, ipinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat, sinabi ni Abraham na sa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. 30. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. 31. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta ay di rin manghihikayat sila kahit ang isang magbangon sa mga patay. Makita nyo, no, yung kwento, no? Kung iiklian ho natin, no? Hi, Ate Pati. Good afternoon. Magandang hapon sa mga sumusubaybay. Ate Pati, nandiyan ka pala. Makinig lang kayo. Actually, kami dito, hindi namin inaano yung religion, mga kapatid. Ang inaano natin dito, yung Bible lang. Kasi yung iba namin misinterpret, pagka non-Catholic, lahat ganun. Kami po hindi. I am a biblical Catholic. Hindi nga lang ako Roman. Kasi yung doctrine natin, walang pinapanigan eh. No? Ang pag-uusapan po natin yung who, when, where, what, and how of prayer. Ang nagsasalita dito si Jesus Christ. Take note, meron yung rich man, unnamed, yung isa, si Lazaro, at yung isa, si Abraham. Noong mga panahon ni Jesus Christ, nung sinabi niya to, hindi pa siya naipapako. Ang isa sa mga tradisyon ng belief, si Abraham ang ninuno. Kaya nga ang tawag sa kanya, Father Abraham. Pero hindi nangangulugan, Father Abraham, ito yung kinaiinisan ni Jesus Christ kasi ang tao, tinatawag na Father ng pananampalataya, ang tao. Dapat ang Diyos. Kaya nga ho yung sinasabi nila sa Biblia na call this yung tradition na akala nila automatic sila sa kingdom ng Panginoon kung sila ay nakadikit kay Abraham. Though may promise sa Israel na sila ay nasa kingdom ng Israel. Tama yun. Pero sa kingdom of God, hindi pala ganun ang batayan. Kaya nga ang religious organization is not a valid reason. Kahit yung ating grupo, hindi rin valid reason para meron tinatawag na salvation. Ang salvation, si Jesus Christ. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ na pinangaral niya to, nagbigay siya ng example sa parable. Ang problema lang sa ibang tao, nagdadagdag at nagbabawas sa Biblia. Sabi nila, porket daw parable, hindi totoo. Hindi po. Pag si Jesus Christ ay nagsabi ng parable or illustration of spiritual things, ibig sabihin yung spiritual things na binabanggit niya talagang literal. Pwede naman po kayo mag-disagree or mag-agree. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pag kami ay nag-umpisa ng pag-aaral, buksan mo ang mga mata na piniringan ni Satanas dahil sa mahigit 3,000 taon na panloloko ng kaaway sa mga maling aral.
In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Ngayon, tayo po ay mag-aaral ng tinatawag na exegetical exposition pero devotional sa Biblia. Unang-una, kung ating babasahin yung binasa ni Pastora dito sa verse 19 o ni Ate Del, wala pong pangalan na binanggit mula 19 to 36 ng pangalan ng mayaman. Ulitin ko, there is nothing wrong to be rich, there is nothing wrong to be poor. Wala naman sinabi dito. Ang pinag-uusapan po dito, relationship. Kanino? Yan. Kaya who, ang character si Abraham, yung rich man, no? At saka si Lazaro. Pangalawa, relationship kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang nagsasalita. Kaya pala ginagawa niyang parable, one reason, nakatago ang sikreto ng kaharian ng Diyos sa mga taong ayaw buksan ang puso sa katotohanan. May kasabihan nga ho di ba? Ang tao, pag nagsabi ka ng hindi totoo, tuwang-tuwa. Minsan ganun Pero magsabi ka ng totoo, magagalit. May natutunan po ba tayo? Umpisa pa lang po yan. Tingnan nyo kung paano gumalaw ang Holy Spirit. Amen ho ba? Amen. Ngayon, puntahan natin ang verse 19. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously. Don't mind him. Paid sumptuously. Every day. Itong taong to, obviously, sa description, basahin mo nga yung Tagalog. Okay. Meron ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Alam nyo yung damit ng mayaman, kaya nga exegetical to Hindi ko to nilalagyan ng palabok, hindi ko pinapahaba. Ibig sabihin, bawat sentence talagang ina-analyze natin. Who? Diba? Sabi natin, who, where, what, when, and how. Tingnan nyo, yung mayaman nagdamit ng ube. Noong mga panahon na yun, ang fashion, ang culture, pag nagsuot ka ng ube, damit ube, parang yung mga executives ng mga kumpanya ngayon, nagsusuot ng violet, pink. Diba ube yun? Lahat yun, social. Tapos ang sabi, fared sumptuously. So may kaya. Kung i-compare mo nung panahon ni Joseph sa Genesis chapter, kung naalala ko, Genesis chapter 41 verse 42, si Pharaoh, nung binigyan ng authority si Joseph, binigyan siya ng singseng mula sa Pharaoh. Pinasuot sa kanya yung singseng ng Pharaoh, sign of authority. Tapos binigyan siya ng pinong-pino, refined na lino. Linen cloth, yung damit. No? At nilagyan ng gold chain, yung kanyang ang tawag to? Leg. So, may tanong ako sa inyo. Ang pagiging mayaman ba issue dito? No. Hindi. Kasi si Joseph, binigyan ng mga gold chain, binigyan ng singseng for a job well done, accomplishing the Lord's will. Kaya minsan kahit unbelievers, kahit yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, ino-honor ang isang Kristiyano, ino-honor ang isang true believer of God. Kasi nga, may nagawang bunga. Kaya, dito naman, kung si Joseph ay isang halimbawa sa Book of Genesis, chapter 1:42, ay mayaman, hindi naman masama. Piniyaman siya ni Lord, nagdusa nag-umasenso, na-bless. Pero pagdating naman doon sa isang issue na yung tao, hindi siya naniniwala sa Diyos, yun lang. Yun ang pinagkaiba ng mayaman na believer at yung mayaman na hindi believer. O, nakita niya, who? Okay ba? Si Abraham ay isang ninuno dahil Jewish culture ang tinuturuan ni Jesus Christ sa Book of Matthew. Pinakita lang ng ating Panginoong Hesukristo
na hindi issue dito yung mayaman o mahirap. No? Mahirap mag-judge eh. Ang tinitingnan ng Lord, yung puso, hindi nguso. True. Kasi huwag nating lagay sa kamay natin ang lahat ng bagay, nakaalam na natin lahat, without reading the scriptures, deeply. Kaya hindi biro itong turong to. Kasi kami mga lingkod ng Diyos, kawawa kami sa Diyos pag hindi namin tinuro yung tama. Amen. Hindi naman kami perfect ang Holy Spirit lang eh. Kaya itong Wednesday lesson natin to, magagamit nyo to pang evangelism at the same time understanding Jewish culture. Tapos meron din dito sa verse 20, mga kapatid, ito po ang sabi. Ang maganda dito sa kwento ni Jesus Christ, He is showing extreme sides of the issue. Yes or no, black and white, walang maybe, baka, ayaw ng Diyos yun. God is a digital God. Naalala ko nung ako'y nag-aaral ng electronics, meron kami tinatawag sa programming na, di ba nakita niyo yung switch, may 1, tapos may 0, yung ibang switch sa mga appliance. 1 means yes, or 1 means on, 0 means off, or means no. So ganun lang, walang in between. Yung pag in-on mo, in-off mo, laging naka-on. Pag in-on-off mo, laging may medium na ilaw. Hindi ganun. Pag sinabing digital, on-off lang. So wala kang choice, good or bad. Ganyan magturo ang ating Panginoon. Kaya yung sinabi niya dito, sa verse 20, mga kapatid, makikita nyo, sabi, merong isang pulube na ang pangalan si Lazarus. Alam nyo kung ako lang ay pinagkalooban ng Lord, marami na rin tayong tinulungan, di ba, Del? Kaya lang hindi lahat matutulungan eh. Totoo. Sabi nga ni Jesus Christ, doon kay Judas, you have the poor always, but to me you don't have. Ano ibig sabihin nun? Nandiyan lagi ang mahihirap, pero sa akin wala. Ibig sabihin, nung binigyan siya ni Magdalena ng langis, pinapahira ng langis sa pamamagitan ng kanyang buhok, tinutuyo yung paa ni Jesus Christ, tapos nilalagyan ng langis. Alam mo kung anong nangyari doon? Sabi ni Judas, kunyari, ba't hindi na lang natin ibenta yung pabango na yan para ibigay natin sa mahirap? Pero ang talagang idea ni Judas, kasi magnanakaw siya pero naging treasurer, no? Bakit kaya yung mga taong magnanakaw minsan nasa posisyon? Pagkakaya. Karamihan ng mga magnanakaw nasa posisyon. Nakakalungkot. Speaking of. Pero tingnan nyo, ang Biblia, ganun din nung 5 times ni Jesus, may mga magnanakaw nasa posisyon, treasurer pa, di ba? Magugulat ka. So, in reality, marami tayong matututunan dito na ang human system hindi perfect. Alam kagad ni Jesus Christ. May insight kagad tayo. Tapos, ang problema ng mahirap, no? Hindi naman ako mayaman, hindi rin naman ako mahirap dahil ang Diyos ang mayaman eh. Amen ba? Amen. Dikit lang tayo sa kawali ng Panginoon. Amen? Para hindi tayo maghirap. O, tingnan niyo, sabi niya, and there was a certain beggar named Lazarus who was laid at his gate, full of bakokang. Sa King James Version, sabi, full of sores. So, ang dami niyang sugat. Tapos, siya, yung mga kapatid, siya ay nakahandusay doon sa may pintuan niya. So, obviously, siguro yung bahay nung mayaman, maaari, no? Masyadong malaki yung gate, parang Windsor Castle sa England, no? O yung castle ni Queen Elizabeth, pwede, no? Kasi, hindi siya napapansin eh. Pwede siyang isnabin. Pwede siya ipatay mali siya. Di ko nakikita. Pwede niyang ganun. Ngayon, gusto ni Lazarus, hindi naman niya sinabing, kasi according to scripture, hindi naman natin pwede dagdagan, bawasan. Sa verse 21, gusto niya mapakain ng mumo. Alam niyo yung breadcrumbs? Sa King James kasi sabi, and desiring to be fed with crumbs, which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores.
Kaya pag sa Tagalog, at gusto niya mapakain ng mga mumo na nahulog mula sa mesa ng mayaman. Ngunit ang mga aso ay dumating at dinilaan ang kanyang mga bakokang. Buti ko sugat lang eh. Source, bakokang. Hindi na, alam niyo naman kung sinabing bakokang. Hindi basta sugat. No? Tapos sabi dito sa verse 22, sinortcut ng Panginoon sa verse 22, mga kapatid. Yan lang, hindi naman masisira eh. Ang sabi, makinggan nyo ha, at ang sabi, at nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. O, tingnan nyo, pansinin nyo ha, ginamit doon sa unang sentence, yung mahirap, si Lazarus, dinala ng mga anghel kay Abraham. Samantalang dito, yung mayaman namatay at nailibing. O, take note. Kailan? Namatay. So, ang pinag-uusapan dito, namatay yung si Lazarus at namatay din yung mayaman at nailibing. Bakit sinabing nailibing? Siyempre, merong St. Peter life plan issue. Siguro yun. Nilibing nila, en grande. Parang queen, king and queen. Samantalang dito kay Lazarus, sabi lang, namatay at dinala ng mga anghel sa tabi ni Abraham. No? So, ibig sabihin, kasama niya, parang tatay niya talaga, parang ninuno niya talaga. Sa Israel kasi, conscious sila sa batas at sa tradition. Ang problema sa Israel, politics and religion nagmi-mix. Okay. Ayaw ng Diyos yun. Akala nila pagka sila'y Israelita, no? O kaya sila'y Hudyo, kasi iba yung Israelita sa Hudyo eh. Yung Israelita, sa spelling pa lang magkaiba na eh. Israel. Yung Jew, Judah. Take note, si Jesus Christ galing Judah, hindi Israel. Alam niyo yan. Ngayon, dito sa verse, may natutunan na naman tayo, di ba? Sa verse 23, makita nyo, sa impyerno, ang nangyari. Sa Ingles, Hades, Hades. No? Greek, Hades, parang Tagalog. Tapos dito naman sa kabila, di ba? Sa kabilang buhay na sila. Tingnan yung setting. Sa verse 22, ito na yung gitna ng buhay sila at namatay. Tama? Okay. Namatay yung dalawa. Tapos dito sa verse 23, tingnan nyo yung lugar. Kanina, who, where. O, alam nyo na, who, where. Kanina, sa earth. Ngayon naman, sa kabilang buhay. Sa King James Version, yung Hades, sa Greek, hell, dito sa verse 23. In short, impyerno. Oo. Kung gagawin natin common na knowledge, hell. Sabi niya, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. So patay na sila. Sa verse 23, transition. Sila ay what? Nasa impyerno na ang isang tao, no? At yung isa naman, kasama ni Abraham, it was paradise. Kasi si Jesus Christ, hindi pa namatay. So, paradise in-illustrate niya. No? Pakinggan nyo yung Tagalog, pakibasa. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Saan daw? Saan daw lugar din? Sa Hades. Hades is hell. Translated hell sa King James. Tsaka sa Douay Rheims. Sa Jerusalem Bible. Hades po hell. Translate nila. Ngayon, doon sa Hades, nakita niya si Lazarus. Kasama si Abraham sa malayo. Note, sa kabilang buhay pala, meron ka palang mata. Kasi kung wala kang mata, halimbawa, napunta ka ng impyerno, o napunta ka ng langit, ang buhay pala tuloy-tuloy. Kasi kung hindi, sinungaling to si ating Panginoong Hesukristo.
Pinapakita lang ni Jesus na may life after death. Ang question, anong klaseng life, mga kapatid, mga kaibigan, ang pupunta na? Life in hell or life in heaven? Or dito sa situation naman to, in paradise. So sa paradise, may compartment sa gitna. Mamaya malalaman niya. Hindi ko turo to, turo ng Lord to. Tingnan nyo, verse 24, tingnan nyo, response. Ano ulit? Sa verse 23, sa impyerno, itiningala niya. Tiningin niya ang kanyang mga mata. Diyan, tiningin, no? At natanaw sa malayo si Abraham. At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Tingnan nyo yung English. Ibang-ibang pagkatagalog dito, yung online na Tagalog. Pakinggan nyo. Verse 23 po. At sa impyerno, siya'y tumingala ng kanyang mga mata. Siya ay nasa kapighatian. At nakita niya si Abraham na malayo at si Lazarus sa sinapupunan ni Abraham. Nakita niyo yung online Tagalog, ibang-iba, di ba? So mga kapatid, anong missing dyan sa pagkatagalog niyan? Si Abraham, sinabi niya, yung mayaman ay nasa pagkapighatian. Diyan ba sa Tagalog, anong ginamit nila? Ang ginamit pagdurusa. Kayong mata, natano sila sa Hades, pagdurusa. Pagdurusa. So, dito, pagkapighatian, doon naman sa Tagalog dyan, pagdurusa. Nasaan daw sila? Kanina yung... Hades. Kanina, who? Ngayon? When? Where? Namatay sila. Napunta sa impyerno. Yung isa napunta impyerno, isa napuntang heaven. Mga kapatid, kung hindi po ako naniniwala dito, walang pilitan, hindi ko ituturo. Yeah, bakit pa kami si Lord nagturo sa akin, ito ay turo mo, Big. Kaya mga kapatid, ang tanong, kailan pa tayo maniniwala pag nandun na tayo? Minsan nga, ito, huwag kayong ma-offend. Minsan, pinagdadasal nila yung patay. Ang sabi sa Hebrews chapter 9, verse 27, ang sabi, it is appointed unto man wants to die, after this the judgment. Basahin mo nga yung Tagalog nila. Ililipat ko dito sa Hebrews 9:20. Dito, Hebrews, para mabilis. Tingnan nyo, Hebrews 9:27. Basahin mo yung English. Yan. Okay. Ito. Okay. And as it is appointed unto men wants to die, but after this, the judgment. Tingnan nyo. So, nakatalaga na sa tao ang isang beses lang mamatay, ngunit pagkatapos ng kamatayan ay paghahatol. Ang tanong ko, pag nahatulang ka na ng judge, guilty ka na, hindi mo na pwede pag-pray yan, wala nang petition. Totoo. Kaya nga sa batas, may King James, sasabihin ng attorney, I plead guilty. Di ba may mga ganun-ganon? Ibig sabihin, I pray. The case, na tayo, nahuhuli. Kasi may casing yan. Masira yan, bagsak ng bagsak. So, mga kapatid, pansinin nyo to. So, ibig sabihin nito, hindi ka na pwede mag-petition. Kasi nahatulan na. Whether yung hatol ko ano man yun, pag sinabing hatol, pagkamatay, nahatulan niya. Tingnan nyo ha, balik tayo doon sa Luke 16, no? Balik tayo dito sa Luke 16. Verse 24? Oo, tama. Luke 16, verse 24. Oo. Babasahin ko na. Oo, pakibasa yung Tagalog. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itupog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Nakita nyo? Dito sa online Tagalog, ganito po pagka-Tagalog, pakinggan nyo po maigi. Pwede po kayong, sabi ko nga sa inyo, sa katuruan, pwede kayong mag-reject. Ikumpara nyo, ihambing nyo yung pagka-Tagalog. Tingnan nyo ha. At ang mayaman ay humiyaw at nagsabi, Ninunong Abraham, mahabag ka sa akin. Ipadala mo si Lazarus upang ilubog ang dulo ng kanyang kuko
sa tubig upang palamigin ang aking dila, sapagkat ako'y nasa kapighatian ng apoy na ito. Tingnan nyo ha, yan alab ng apoy. Naghihirap ako sa alab na ito. Alab na ito. Dito naman, alab dito, kapighatian ng apoy. Okay. Minsan, mga kapatid, may nagtanong, pakinggan nyo ito maigi. Interesting to, may matututo. Sabi ko nga sa inyo, exegetical devotion, no? May konting exegesis. Tingnan nyo, may konting exposition. Pansinin nyo. Minsan, may nagtanong sa akin, Pastor, di ba sabi nila ang impyerno madilim? Paano masasabi, Pastor, na madilim kung may apoy? Hello, nakikinig ba kayo? Yes. May portion sa Bible sinasabi madilim. Pero hindi natin pag-aaral yun kasi doktrina yun eh. Pero may nagtanong sa akin, paano ba ang apoy, di ba, madilim? Alam niyo ba kung anong apoy sa impyerno? Kung naalala nyo, tignan nyo yung gas stove nyo. Yung pinakamalamig na apoy, yelo. Yung pangalawa, painit ng painit yun eh. Kulay violet. Kulay red. At saka violet. Pag mas mainit pa, blue. Tapos yung dulo ng apoy sa baba, dulo baba, walang kulay. Yun ang apoy sa langit. Yung apoy na walang kulay. Kasi kung may kulay, apoy sa impyerno. Oo. Kasi kung gano'n ang apoy, katulad doon sa stove, sa gas range, di ba iba-iba yung kulay ng apoy? Sa welding, kulay blue. Pero sa Biblia, talaga, kahit sa science, mag-a-agree kayo, talaga ang Biblia accurate. Apoy na walang kulay. Tutupukin tayo niyan. Kung wala tayong Jesus. Kasi hindi ka pwede magbago ng iyong sariling effort. It is through Jesus Christ. Kaya nga sabi rito sa verse 24, and he cried, Father Abraham, have mercy on me. Lolo Abraham, have mercy on me. Send Lazarus. Isugo mo si Lazarus. Ipadala mo si Lazarus na upang isausaw that he may dip the tip of his finger in water to cool my tongue. Sipin nyo, init nun. For I am tormented in this flame. Hindi niya sinabing, Father Abraham, padala mo ko ng isang iced tea. Padala mo ko ng ice cream o ice water, ice glass sa init. O buhusan mo ko ng isang balde na may yelo. Walang binanggit na ganon. Pero mararamdaman mo yung kwento niya kung i-analyze mo. Bihir mo, hinihingi lang niya yung dulo ng daliri ni Lazarus. Ilagay sa kanyang dila para lumamig. Sapagkat ako'y nagdurusa sa apoy na ito. Kung ikaw ay Kristiyano at problema ka dito sa lupa, ang kailangan natin yung tubig na buhay ni Jesus Christ. Amen. Para hindi tayo masunog, ma-burn out sa buhay ng pagsubok. Kadalasan, kaya tayo nag-give up. Kahit ako dumaan din dyan. Sariling solusyon ang ginagawa natin. Dapat lahat ng problema natin, sinasanggunin natin sa Diyos. Amen. Pansinin nyo, ba't binanggit ni Jesus Christ dila? Alam nyo ba nasabi sa Book of Proverbs, nasa dila ang kapangyarihan ng kamatayan at buhay. Hindi ba, kahit sa korte, kunyari, ikaw yung guilty, may witness, totoo ba siya ang pumatay kay ganito ng karumal-dumal? Yung sagot ng witness,
yes or no ang magsasabi kung ikaw ay, kasi dati uso yung capital punishment eh. Yung Sicilia Electrica yung kriminal. Katulad natin, ang mga kriminal din, ang tao. Pero sino na parusahan? Si Jesus Christ. Binayaran ni Jesus Christ yung kasalanan na hindi kayang bayaran ng tao. Kaya tingnan nyo, yung dila, kung kukumpisalin natin na si Jesus ang ating Panginoon na tagapagligtas, yung dila na yan, may power yan. Totoo. Kaya lang, ang problema, saan, pakinggan ito maigi, saan sinabi ni Jesus Christ yung dila ng mayaman? Sabi niya sa impyerno. Tingnan mo ha, hindi naniniwala yung mayaman nung buhay pa siya, napakayaman niya, hindi niya tinitingnan yung mga nangangailangan, minamaliit niya, kasi si Lazarus, dinidila ng aso, mano man lang paggamot, di ba? Eh, may pera naman siya, buti kung wala. Isa rin maaari, hindi ko sinabing gano'n. Yes. Na gano'n siya, hindi siya marunong makikapwa-tao. While there is time to do good, while there is time to repent, magsisi ng kasalanan, at ilagay natin kay Kristo lahat ng ating kahinaan, dun tayong maliligtas. Yung nagawa ni Kristo, kasi ang kabutihan natin, kasing dumilang ng basahan, ang katwiran ng tao. Kaya, ganon ang nangyari. Kaya sabi dito, pakinggan nyo, no? Siya'y umiyak. Amang Abraham, saan siya nagdasal? Sa impyerno. Ang linaw, oh. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water to cool my tongue. For I am tormented in these flames. Nagdasal yung mayaman sa impyerno, obviously, tingnan nyo. Oh. At siya'y, basahin mo yung Tagalog yan. Yung Tagalog yan. Pakibasa nga. Datapwat sinabi ni Abraham, anak, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at subuin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. O, nakita nyo, saan siya nagdasal? Dasal yan eh. Ang banal na Abraham, ipadala mo si Lazarus para lumamig naman dito. Nahirapan ako dito sa apoy. Pasawsaw mo yung dulo ng kanyang daliri sa tubig. Anointing yan. Mga kapatid, sa kabilang buhay, wala na magagawa ang daliri mo, wala na magagawa ang dila mo. Pag nasa impyerno ka na, hindi ka na pwede mag-pray. Abraham, nag-pray yung mayaman sa maling lugar, maling panahon. Anong lugar? Impyerno. Anong oras? Patay na siya. Kaya imposible na sa prayer, huwag kayong ma-offend sa akin. Hindi ako nagsasabi niya. Si Jesus Christ. Talagang si Abraham ay nandoon, nakikita niya kasama bilang representative ng lahi ng Israel, pero hindi nagagarantiyang maliligtas. Tingnan nyo, kanino siya nagdasal? Kay Abraham. Hindi siya nagdasal sa Diyos. Hindi siya nagdasal kay Yahweh, yung God of Abraham. Hindi siya nagdasal nung buhay pa siya. Nagdasal siya, nakiusap siya, nasa kabilang buhay. May natutunan po tayo. Sa verse 24 ng Luke 16. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Chili sauce. Parang mahigit pa sa chili sauce. Yeah. Di ba pag naanghangan ka, kukuha ka ng malamig na tubig para pag naaanghangan ka sa dila mo,
pagkakain ka na maanghang. Iba na talaga ngayon ang panahon, Pastor Vic. Kailangan na talaga nating mag-repent. Magsisi sa ating mga Tama yun. Ipabuhay natin kung ano yung pinag-. Mga kapatid, kahit magsisi ka, kung hindi mo tinitinan yung nagawa ni Kristo, hindi mo tinanggap si Kristo, pagkatapos mo magsisi, yung pagsisisi mo baliwala. Kasi sariling lakas yun eh. Minsan yung salitang pagsisisi, overuse eh. Kailangan magkaroon ka ng tinatawag na pananampalataya kay Kristo. Pansinin nyo, kanino siya lumapit? Father God ba? Hindi. Father Abraham. Tao ang nilapitan niya, hindi ang Diyos. Malinaw yan ha? Amen. Pangalawa, nagdasal siya sa impyerno. Patay na siya. Nasa kabilang buhay na siya. Kaya sinabi niya, kaya mga bless kayo kung mga nakikinig dito. Bless kayo, alam niyo yung dahilan. Bakit hindi pinagdadasal yung patay? Kasi it does not mean we don't care. Yeah. Kaya lang, magko-conflict sa turo ni Pablo, ayon sa salita ng Diyos, na ang paghahatol sa Hebreo Kabanata 9, talata 27, na pagka nakatakda na ang kamatayan sa tao ng isang beses, pagkatapos nito paghahatol. Paano ngayon ang dasal mo? Our perpetual light shine upon him. Paano matutupad yun nasa kamatayan na? Kung lalapit ka pa kay Padre Pio, ang layo ng turo ni Padre Pio sa mga followers niya. Minsan, iniba yung libro Hindi ako against kay Padre Pio. In-examine ko yung original book niya. Nasa internet, nabura. Iba ang katuruan, mga kapatid. O ngayon, balik tayo dito. Sa verse 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Ito pa yung prayer niyan. Nagdasal siya, patay na. Saan siya nagdasal? Sa impyerno. Pangalawa, kanino siya nagdasal? Kay Abraham. Sa tao, hindi sa Diyos. Tama ba? Mali. Tapos, tingnan nyo yung tindi ng init. Isausaw mo ang dulo ng yung daliri sa tubig, yung kuko. Ano ba dulo ng daliri? Di kuko. Tusukin lang ng karayo yung kuko mo, sakit Subukan nyo yun. Malalaman nyo, totoo yung sinasabi ko. Siguro naman, baliw lang yung kukuha ng karayong, tutusukin yung kuko. Hindi sa ilalim ng kuko. Ganyan ginawa nila sa Japanese War. I am tormented in this flame. May natutunan po ba tayo? Amen po. Kaya yung sinasabi nila nyo, si Padre, ito pa, maling pamamaraan ng pagdadasal. Inutusan niya si Abraham. Hindi niya sinabing, please send Lazarus. Pakilamang po, padala nyo o isugo nyo si Lazarus. Di ba marami sa atin pag nagdadasal ganyan, parang inuutusan nila si Lazarus. Kaya ang tunay na aral sa salita ng Diyos, hindi natin pwede dagdagan o bawasan. Tingnan niyo verse 25, mga kapatid. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. Nakita nyo? Lahat ng bagay dito sa mundo kadalasan kabaligtaran sa kabilang buhay. Kung wala tayong pagkakilala kay Yahweh o kaya yung tinatawag nating Lord God of Israel, Lord God of Moses, Lord God of Abraham, or simple lang, the Lord Jesus Christ. Amen. Tingnan nyo, may nagtanong. Kanina may nag-text. Verse 25, kung sakaling may magtanong, inisip ko lang yun. May magtanong, bakit tinawag ni Abraham anak or son?
Kasi nga, father ang tawag niya kay Abraham. Lolo niya yon, ninuno. Ang mga apo niya o descendants niya, alam niya kung sino? Yung mayaman at saka si Lazarus. Kaya sabi niya rito, nung sa buhay mo noon, natanggap mo mabubuting bagay. Kundi yung kay Lazarus, masasamang bagay. Ngayon siya ay inaaliw. At ikaw naman, nagdudusa. Huwag na nating hintayin mapunta tayo sa kabilang buhay. Na katulad, ang tanda nyo, ang nagsasalita dito, si Jesus Christ. Hindi ako. Mamaya na yung mga ohana na ito muna na yun. Naintindihan nyo? Kasi, ang lino, di ba? Oh, basahin mo ulit yung Tagalog para mas lalo nila maklaro. But Abraham said, Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazarus sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Halimbawa, kung ikaw naman, ay maganda ang buhay, binigyan mo ba ng sapat na panahon ang gawain ng Diyos? Yun lang. Pagka ba nagbibigay ka sa gawain ng Diyos o tumutulong ka sa gawain ng Diyos, lagi mo sinasabing hirap ka? Huwag ganon. Kasi ang buhay na walang hanggan sa kabilang buhay, hindi kaya tumbasan ng pera, talent, resources. Ang kaluluwa ay importante. Amen. Ba't naman ako magdadaldal dito kung hindi importante yan, mga kapatid? True. Ay, ang turo ni Jesus Christ yan eh. Hindi ko naman opinion niya. Okay. O, kumpara natin dito, pakibasa po itong paalala sa atin ni Patriarch Job sa Old Testament. No? Sabi dito, sa Job chapter 21. No? Ano yun? Chapter 21. 13. Verse 13, no? Yes, Pastor. Oh. Kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at sa isang sandali Yes, po. ay nagsisilusong sila sa Sheol. They spend their days in wealth. In a moment, they go in down to the grave. Wala pong masama na magtrabaho. Walang masama mag-asenso sa kabuhayan. Pero ang purpose ng kabuhayan natin ay ipalaganap ang gawain ng Diyos. Amen. Na maraming maligtas. Kung hindi lang yon, baka kala nyo puro pera. Yun lang pa kayamanan na paglilingkod sa Diyos. Yung umaawit ka, nagpe-praise and worship ka, lagi ka may oras sa Diyos. Hindi po yan sayang. Litin mo nga yung Tagalog, Mami. No. Dahan-dahan. Yan Job na. Verse 13. Okay. Kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at sa isang sandali ay nagsisilusong sila sa Sheol. Tanyo, impyerno, Sheol. Sa Greek, Hades. Sa Hebrew, Sheol. Okay. Kaya, kung ano yung ihasik natin nung buhay pa tayo, siyang aanihin natin. Tingnan nyo ang Galatians 6:7. Galatians 6:7. 6:7. Oh, yan. Tagalog, basa. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Tama. Amen. Kaya kung ano ihasik natin sa buhay na ito, yun din ang aanihin natin. i-snub natin yung gawain ng Diyos. I-snubin din tayo ng Diyos. Yun ang talagang totoo. Mga kapatid, ako maingat na maingat pag hindi ko ginawa yung gawain ng Diyos. Para kay paano sitting pretty lang ako dito. Tama ba? Amen.
Kaya mga kapatid, huwag nyo masamahin kung nakita nyo nangangaral. Hindi ako nagpaparinig kung ano sinasabi ng Diyos. Kunyari, mahabagin ka sa tao, makukuha mo rin habag. Kung wala kang habag o awa sa kapwa mo, wala rin habag. Hindi ka rin makakakuha ng awa mula sa Diyos. Totoo. Kaya malino yung Santiago yung Santiago chapter 2 verse 13, o James kung tawagin. Sa Book of James ito po sinasabi, pakinggan nyo. Chapter 2 verse 13 din. Tingnan nyo, parehong 13. Kanina, yung isa 13 din. Ngayon, tingnan nyo, ano sabi? For he shall have judgment. Sige, basahin mo yan. Verse 13. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Kung naawa ang Diyos sa atin dahil kay Kristo, hindi dahil sa ating mabuting gawa. Yun ang pinagkaiba ng totoong Kristyanismo dun sa fake na niloko tayo ng mga Kastila na mahigit ng 3,000 taon. Bakit 3,000? Anong year na ngayon? 2,000 na. Ang kalendaryo nagsisimula na sa 2024 Nung araw, 19. Pwede ko sabihin 3,000. Ngayon, may 3,000 na. Dati, 2,000 years ago. Kasi ang kalendaryo nagsisimula sa 2,000. Dito, ang kalendaryo nagsisimula sa 3,000. 24 years pa lang so 2,000 years and above. So, ang panahon natin, mga kapatid, talagang parating na ang Kristo Jesus. Kaya mahirap sa tao yung binabaliwala ang salita ng Diyos. Kaya sinabi niya, and he cried, Father Abraham, have mercy. So, you have good things. Tingnan nyo, nasaan sila ngayon? Pinag-usapan, nasa impyerno. Didiretso siya ni Abraham. Ang tanong ko po, doon sa verse 24 at 25, ng Luke 16. Sinagot ba ng Diyos, sinagot ba ni Abraham yung hinihingi ng mayaman doon sa kabilang buhay? Ang mga patay pala nag-uusap sa kabilang buhay. Naniniwala ho ba kayo na? Both saved and unsaved. Nag-uusap pala yan. Kasi dito hindi sinabing ang kaluluwa natutulog sa context ng Luke 16. Tingnan nyo. Nag-uusap sila. Ang tanong, ito bang yung mayaman, nung nagsalita siya, sinunod ba ni Abraham ipadala si Lazarus? Sinunod ba ni Abraham na kumuha ng tubig, yung sa kamay niya, sa kuko, isawsaw sa tubig ang kanyang daliri para palamigin ng kanyang dila? Yes or no? Of course, no. Hindi siya sinagot. Bakit? Nag-pray siya kung kailan nasa kabilang buhay. Mga kapatid, pag ang kaluluwa nasa kabilang buhay na, hindi ka na pwede gumawa ng mga bagay na katulad nito. Kaya let perpetual light shine upon you. Hindi totoo yun. Doktrina ng demonyo yun. Bakit? Magkaka-conflict ka sa judgment of God sa Hebrews chapter 9 verse 27. Nahatulan na Nagets nyo? At wala kayong makikita from verse 19 to 31 na sinagot yung dasal nung mayaman. Na siya ay lumapit kay Abraham, hindi sa Diyos. Amen ba? Amen. Tapos, tingnan nyo pa, pagka kayo o tayo ay nasa impyerno, halimbawa, hindi natin tinanggap si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, naging mabait lang tayo. Alam nyo yung kabutihan ng tao, kulang yan para bayaran ng kasalanan. Si Kristo ang nagbayad. Yun ang dapat nasa isip at damdamin at puso natin. Hindi nguso. Pag puro nguso, sa demonyo yon. O tingnan nyo sabi rito, sabi sa verse 20, kaya hindi sinagot ni Abraham yung panalangin niya. Hindi ako nagsabi niyan. Si Kristo rin. Verse 26, pakibasa nga yung At tagal. bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga
mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari. At gayon din, walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. Amen. Nakita niya na. So, ibig sabihin, sabi sa Ingles ganito, and beside all this, between us, there is a great lake or gulf. Fixed. So, meron lake. May lawa. Naka-fix. Hindi pwedeng movable. Tapos ang sabi niya, they that pass from here, kasi nagsasalita si Abraham cannot go there. Neither they cannot pass to us from there. From there to here, hindi pwede. From here to there, hindi pwede. Here to there to here, hindi pwede. So, hindi nasagot ni Abraham, hindi niya natugon, hindi niya nabigay yung hinihiling ng mayaman. Ang tanong, mga kapatid, meron pa palang mga tao na nagdadasal sa impyerno na gustong makalabas. Ng impyerno. Pero, nakakalungkot dahil nakakatakot mapunta sa impyerno. Totoo. Kasi kung hindi nakakatakot sa impyerno, ba't sinabi ni Jesus? May reason pa siya. Ito. Hindi nyo ba alam na pag ang isang kamag-anak ay nasa impyerno, minsan nagdadasal pa sila ng maling dahilan. Tingnan nyo. Verse 27. At sinabi niya, ipinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Nakita nyo? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutunghanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat, sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises. Ay, okay. Hindi na rin mo papaliwanag kung hindi naman nila naintindihan. Una, sinabi niya, padala daw si Lazaro doon sa kanyang mga kapatid sa bahay o tahanan ng kanyang totoong ama, physical father, biological father. Ang reason niya, tingnan nyo meron daw siyang 5 kapatid, sabi sa verse 28. Kasi nabasa na ni Mrs. Tapos, yung rason na yon, hindi pa rin pinakinggan yung panalangin o pakiusap nung mayaman. Lang siya. So, pansinin nyo na pag titingnan nyo maigi to, si Abraham, no, hindi niya sinang-ayunan. Walang masama dun sa concern niya. Wala naman tayong karapatan para hatulan yung nasa impyerno na Diyos lang ang may karapatan niya. True. Kung dapat gawin. Pero dito, pinakikitang malinaw na malinaw, hindi sinunod ni Abraham. Tingnan nyo number 1. I request you, I pray thee, I plead, Father Abraham, padala nyo si Lazarus sa bahay ng aking tatay. Number 2, kasi meron akong 5 kapatid upang magpatotoo si Abraham sa kanila para hindi sila mapunta sa lugar ng kapighatian o lugar ng pagdurusa. Nakita nyo? Nagdasal siya. Who? Yung mayaman. Nagdasal kanino? Mali. Kay Abraham. 2. When? Anong oras siya nagdasal? Patay na siya. 3. Mamling pamamaraan. Padala nyo si Lazarus, parang mas marunong pa siya kay Abraham, upang mawarningan yung 5 kapatid ko, magpatotoo si Lazarus. Alam niyo mga kapatid, marami akong kilalang binuhay ulit, pinagbigyan ni Lord sa panahon na ito. May mga kilala ako. Pero alam niyo ba na hindi lahat ng nabuhay naniniwala ang tao? Sabihin, kahit na matindi pa yung miracle na buhay mo yung tao, kasi minsan pinagbibigyan Katulad ni Lazarus. 2 po ang Lazarus sa Biblia na kilalang kilala.
Yung Lazarus na namatay at nabuhay muli, yung kapatid ni Marta at ni Maria o Mariam sa Quran. Yung isa naman, ito, yung nasa Luke 16, chapter 16. Padala nyo si Lazarus sapagkat meron siyang 5 kapatid para magpatotoo sa kanila, para hindi sila mapunta sa lugar ng pagdurusa. Dito sa verse 28. O, ano sagot ni Abraham? Sige, ikaw, basa. Datapwat sinabi ni 29. Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. So, sapat na yung salita ng Diyos. Minsan, yung iba na de-develop yung faith kasi namatay at nabuhay muli, walang masama ron. Pero ang pinakasentro ng aral, si Kristo po nagsasalita, hindi natin pwedeng dagdagan at bawasan. Saan daw tayo dapat makinig? Kay Moses at ang kanyang mga propeta nung panahon niya. Ngayon, ang pinakinggan natin, yung mga apostol, si Jesus Christ, at yung mga apostol. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Basahin mo ulit yung Tagalog. Sige. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Kaya hindi nyo ako papakinggan, di ibig sabihin, no? Walang mangyayari. Kaya sabi rito sa sabi rito sa John chapter 5, verse 39. Okay, hindi ako nabasahin. Ha? English yun eh. Sige, basahin mo English, Tagalog. Okay na. Diyan, ako na. 5:39. Yung pula. 5:39. Sabi sa English, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. They are they which testify of me. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Nakita nyo? Kaya hindi pwedeng unahan ang Biblia. No? Kita nyo, sabi nga, hindi pa Abraham. Siguro maniniwala sila pag makikita sila ng tao namatay at mabuhay muli. Tama rin yun, no? May partly tama. Pero nagawa ni Kristo yun, ang pangalan din ni Lazarus, para ma-strengthen, ma-glorify si God sa buhay nila. Para ma-strengthen ang faith nila. Yung mga exemptions yung kay Jesus Christ. Pero ayon sa bibig din ni Jesus Christ, ayan, no? Nasumugot pa yung mayaman, nagmarunong. Tingnan nyo kung anong klaseng tao yan. Nung nasa panahon pa niya, hindi niya ginawa. Ngayon, mag-uutos siya, nasa impyerno na. Napaka-imposible naman, mga kapatid. Tingnan nyo. And he said, verse 30. Sige. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. Tingnan mo, first time na binanggit yung pagsisisi, patay pa. Patay na. Mga kapatid, pwede ba tayong magsisi pag patay na tayo? Tingnan nyo rito, kung mayroon daw taong nanggaling sa kamatayan at nabuhay muli, magsisisi raw yung kanyang 5 kapatid. I don't think so. Bakit ko sinabi? Kasi sabi ng Diyos, kung hindi sila makikinig kay Moises o yung mga propeta o yung mga pastor na nangangaral nito, ay walang mangyayari sa kanila. Ang spirit of unbelief, yan ang papatay sa tao at baka magdadala sa impyerno. Mga kapatid, dito po ang kung sinabi niya. Verse 30 and 31, basahin mo. Okay. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila ay magsisisi. At sinabi niya sa kanya,
Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga gihikayat sila kahit ang isa'y nagbangon sa mga patay. So, hanggang dito na lang po tayo sa maikling exposition, verse by verse exposition ng Luke 16, verse 19 to 31. One of the most controversial, mga kapatid, ang sinabi ni Jesus Christ sa verse 31. If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, no, that one rose from the dead. Hindi pala yung iba pala hindi makukumbinse kung na namatay at nabuhay muli para makahikayat ng tao. Kaya ako, kung ako tatanungin nyo, kumbaga sa barahan, nilapag ko na hulat ng barahan nakabukas. Nasa sa inyo na po kung anong pipiliin nyo. Amen. Kasi, minsan nung nag-preach ako noon, ang Biblia po ay open notes exam. Saan kayo makakakita ng exam na may open notes? Ang open notes Biblia, pag tinanggihan ninyo ang salita ng Diyos, kagaya ng sinabi ni Jesus Christ, suriin nyo ang kasulatan at doon nyo makikita ang buhay na walang hanggan. Amen. Nagdasal yung mayaman kung kailan sa maling panahon nasa kabilang buhay na siya. Pero ano sinagot ni Abraham? Nandyan si Moses sa mga propeta, bayaan mo silang makumbinse na ang kaysa sa ang isang tao na nabuhay muli mula sa kamatayan. Kita nyo kung sa salita pa lang ng Diyos ay tinanggihan na, paano pa kaya yung miracle? Hindi ba si Martha at si Mary doon sa John chapter 11, di ba sabi ni Jesus Christ, Lazarus, come forth. Isipin nyo si Mary na yun, saka si Martha, meron pa rin unbelief or doubt. Sabi ni Jesus Christ, naniniwala ka ba na ako ang muling pagkabuhay, buhay at muling pagkabuhay? Yes, Lord, bubuhay mo mga patay sa huling mga araw. Pero sabi ni Lord Jesus Christ, Ama, thank you. Sinagot mo ang aking panalangin upang maniwala sila na ako ay sinugo mo. Kaya naman ano sinabi niya, alisin niyo ang bato. Tapos tinawag niya, Lazarus, come forth. Naglakad si Lazarus, punong-puno ng balot ng pampatay. Pero malinaw yung sinabi rin, si Jesus din na nagsabi, bago nangyari yung pagkabuhay ni Lazarus. Pero hindi siya pumunta sa mga kapatid niya para warningan yung kapatid ng mayaman. Dito, binuhay siya para maluwalhati ang Diyos, para maging maganda ang pananampalataya ni Maria at ni Martha. Kaya hindi po totoo yung magde-decide na lang tayo sa kabilang buhay. Ay, mabait naman yan, pinagdasal na namin, punta na ng langit. Hindi po totoo yun. Ang patay hindi pinagdadasal kasi patay na. Ang patay, ang buhay lang ang pinagdadasal. Amen. Kailangan tanggapin mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Gaya ng mother ko, si Purita Soto, gaya ng mother-in-law ko, si Reynilda Cancino Benitez, Ramos Benitez, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon. Kaya kahit pupunta ka sa sementeryo, okay lang, reunion. Namimiss mo yung mga pinsan mo, kamag-anak mo, yung mga... Pero yung magdadasal ka sa patay, medyo hindi po ako gano'n. Kasi tumanggap na sila kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Masakit ba ang tanggapin, pero yan ang nasa salita ng Diyos.